not to bring peace, but a sword. Support of our people. I am happy to see that the reaction throughout the country is favorable. Assalamualaikum and a pleasant day to each and everyone, especially to you, Ma'am Lelani Uko-Tilando. So, I am Maseda M. Ahmad. And I'm Alia Ipasigan. So, we are here at Pamalian Sharif Saiduna Mustafa, Maguindanao. Today, kami po ay mag-interview tungkol sa Marcelo noong 1972. Sa pagkakataong ito, malalaman natin ang kwento at karanasan ng isang witness na nakakita ng mga pangyayari during Marcelo 1972. Sa loob ng 9 na taon, ang Marcelo ay nagdulot ng malawakang pagbabago sa bansa, kasama ang mga paglabag sa karapatang pangtao at pagkakawala ng kalayaan. Dati yung ginagawa ko, ma'am. Assalamualaikum and good morning po, sir. Alaikum salam, good morning. So, we are student from Cotabato State University, first year BS Forestry. So, ako po si Maseda M. Ahmad. And I'm Alia Ipasigan. So, kami po ay nandito para mag-interview para sa nangyari noong Marcelo 1972. At meron lang po kaming mga katanungan na kailangan namin ng kasagutan. So, maari po ba, bago kami magtanong sa iyo, is magpakilala ka muna? Oo. Ako po si Nasir Ahmad Jafar, pinanganak sa Poblacion, dati po yung ginagawa ko, ma'am. Pinanganak ako sa 1960, Sirado, December 15 po, ma'am. Thank you po. So, ang unang katanungan namin po sa iyo is, ano ang iyong mga karanasan noong panahon ng Marcelo? Ang karanasan ng Marcelo noon, na 1972 po, ma'am. Tapos, nakaabutan yung sundalo dito sa crossing, yan sa crossing na Salvo, papuntang Bulawan. At saka, yung mga tao daw nagpulong-pulong, center niya sa Poblacion Libutan, at saka Poblacion Bulawan, karamihan sa tao na may posibilidad. Paano mo na-experience ang martial law sa iyong buhay? Kaya nga, na-experience ko na medyo marami. Siguro mga year 8. Yes, pa. 8? Mga 8 ang edad ko. Ang edad ko. So, ano ang yung mga damdamin at reaction noong mga panahong iyon? Ano ba yung mga nararamdaman mo? Ang nararamdaman ko po, ma'am, ay talagang pinakamahirap naman, ma'am. Natakot? Natatakot kami, kaya yung mga sundalo na nagabuso, walang kinikilala. Kahit mga kapitan baryo, wala siyang kinikilala. Kaya nga, yung mga kapitan na yun na walang power, sundalong power. Hindi makakatulong yung mga kapitan baryo. Kaya nga, yung sundalo ng mga may aring power. So, yung mga sundalo ng kwan, naglabag pala sila ng karapatang pantao ng panahon na yun? Oo. Nakakaranas ba mga tao noon ng pag-aabuso at o pananakot mula sa otoridad? Opo, ma'am. Nakakaranas din. Kaya nga, yung mga sundalo na yun talagang malakas ang kanilang gira dito. Pati yung paputok niya at saka aeroplano, malakas ang ito. Lahat naman ng tao dito sa Maguindanao po ay nabiktima. Di kaya mga bata o matanda, mga babae na biktima. Pati mga babae dinala sa kanilang mga kampo, malaking mga kampo. Pati si daddy, si itay ko ay hinuli naman nila sa
malaking kampo. Pinabuhat pa lang siya ng manok na higit na mga 25 pieces po. Tapos si Itay ay pinaupay doon sa kampo nila sa paglilingan kan Itay. Thank you po, sir. So, paano mo naprotektahan yung sarili? Naprotektahan ko yung sarili ko kasi nga ako. Naprotektahan, paano ka nag-survive or paano ka hindi nakuha na mga kwan? Nakakasurvive ako, ma'am, kay yung mga kapitbahay natin doon sa Bagutungtang ay binigyan kami ng isang kanin, mga saging, saka mga pangiti kahoy. Kaya nga yung mga kanin wala. Panahon na pagtagtuyot yun noon. Kaya nga wala sa ilog na yung malalawak na mga ilog at saka mga bangin na wala natuyot lahat. Paano ang martial law na nakaka-apekto sa iyong buhay at pamilya? Paano naka-apekto yung martial law sa iyong pamumuhay? Kung wala pang martial law, nasagana yung pamumuhay nyo. Tapos kung dumating yung martial law, paano na-apektuhan yung mga... Kaya nga, yung panahon na yun, yung si Itay ay farmers. Tapos na-impiktuan si Itay, na-impiktuan sa gera si Itay sa hindi niya na napamumuhay kasi nakuha na siya. Nahuli siya. So, kayo is para bang nagwatak-watak kayo na pamilya or siya lang yung nakakuan sa inyo? Wala sa inyo? Nagwatak-watak. So, ano ang mga pagbabago na nangyayari sa iyong komunidad noong panahon ng martial law? Ano yung mga pagbabago na nangyayari? Yung pagbabago ng mangyari ay nagbago ba or yung pagbabago ng mangyari ay natalo naman si Marcos. Yung nakatalo kay Marcos ay si Cory Aquino. Bago nagbago ang biktima sa Mindanao. So, nung natalo si Marcos na naging malaya kayo, wala na kayong mga naranasan ng mga giyera? Konti-konti na lang. Hindi kaya sa kay Marcos na malakas ang giyera. So, paano mo ma-compare yung mga panahon ng martial law at ngayon na mga giyera? Yung giyera noon, yung panahon na noon, 1972, na hindi makakompare ngayon. Kaya nga, yung ngayon na medyo hindi kaya na noon na talagang malalakas ng gera. Malakas ng gera. Kaya ngayon ay merong gera merong gera pero hindi naman ganun ang kalakas. Ay, hindi ganun kalakas. Thank you po, sir. So, hanggang dito lang po. Thank you po sa yung mga sagot at yung oras. Thank you po. Ayon sa pag-uusap namin ng witness kanina na si Nasir Gepar Ahmad, na nakatira sa Pamalian Sharif Sayduna, Mustapa, Maguindanao. Siya ay 8 taong gulang during martial law. Nalaman natin ang kanyang karanasan o kwento during martial law. Ayon sa eyewitness, during martial law, sobrang naapektuhan ang kanilang pamumuhay at sila'y nahihirapan din. At ayon sa karagdagan ng sinasabi pa ng eyewitness, ang mga sundalo ay pinagmamalupitan nila ang mga kalalakihan at mga kababaihan na taga Mindanao. Ay kinukuha nila at umabot sa punto na ang kanyang tatay ay dinakip sa mga sundalo ni Marcos at ito ay pinahirapan. Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. Sa alaala ng kasamang Bobby at mga bayani ng Mindiola. Tayo ay naririto
bilang kabilang ng kabuuan. Tubig, apoy at abo, isip, sikmura, buto at laman. Nagtitibay ng maraming bagay, ngunit ang buhay ng ating kilusan ay mga buhay, ay mga buhay. Buhay na inilaan, buhay na huwaran, buhay na ilalay sa bayan.